Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Today is a great day for Jaisal. Graduation day niya ngayon. Palinga-linga siya sa loob ng school gym. Nangako si Rafael na dadalo sa kanyang graduation, ngunit wala pa rin to. Congratulations, best friend! Sabi ni Arlene sa kanya habang inaabot nito sa kanya ang regalo nito. Nakangiti niyang tinanggap yun pagkatapos ibinigay niya rin ang kanyang regalo para rito. Nagyakapan sila. Nakangiting nakamasid sa kanila ang mga kapamilya ng kaibigan. Maluha-luha na sila pareho nang bitawan nilang isa't isa. Come, sama ka sa amin? Aya ni Arlene. No, wag na. Dito na lang ako. Nakangiti niyang tanggi. Magagalit na naman si Rafael kapag hindi ako nadatnan dito. Dagdag niya. Nag-alanganing umalis ang kaibigan. Ngunit na makitang determinado siya sa sinabi, ay umalis na rin ito. Naupo siya sa isang silya na naroon. Isa-isa nang nag-alisan ang mga tao. Siya lang yata ang hindi masaya sa araw na yon. Nakakatawa. Siya ang magna cum laude ng batch nila. Ngunit para saan nagantipalang iyon? Pinagsikapan niyang makamit yon para sa papang niya. Ngunit wala na ito. Nag-iisa na lang siya. Muli siyang napatingin sa relo niya. Napabuntong hininga siya nang mapagtantong halos 1 oras na siyang naghihintay sa pagdating ni Rafael. Kung narito lang ang papang niya, kasabay ng realisasyong yon ay naisip niyang puntahan ito. Bitbit ang kanyang knapsack ay lumabas siya ng campus at nagpara ng tricycle. Nagpahatid sa lugar na alam niyang magiging payapa ang loob niya. I have to go, Steph. Malumanay na saad ni Rafael sa katipan. Nasa apartment sila ng huli. Hindi niya alam kung anong nakain ng babae at ayaw siyang paalisin nito. Walang kabuluhan ang mga sinasabi nito at kailangan niyang umalis dahil tiyak niya naghihintay si Jaisal sa eskwelahan nito. No, stay here, Rafael. Matigas na sagot nito. Alam nitong pupuntahan lang niya ang babaeng yon. Bakit ba? Iritang tanong niya. Because I want to. Napailing siya. You're talking nonsense, Steph. Akmang pipihitin niya ang seradura ng pinto upang lumabas ng apartment. Kung aalis ka ngayon, Rafael, aalis ka na rin ng tuluyan sa buhay ko. Babala nito. Hindi siya sumagot, ngunit itinuloy niya ang pagbukas ng pinto at lumabas. Damn you! Sigaw nito at ibinato ang nahagilap na ashtray sa pinto na eksaktong naipinid na ng binata pasara bago pa tumama yun sa kanya. Nagpupuyo sa galit si Steph. Makikita mong hinahanap mo, Rafael. Nakapamewag na sabi nito sa sarili. Halos wala ng tao sa loob ng school gym na pinagdausan ng graduation. Palinga-linga si Rafael sa paligid. Where is she? Nagtatakang tanong niya sa sarili. Napatingin siya sa relo niya. 5:00 ng hapon. 5 oras na pala siyang late sa okasyong yon. Marahil ay kanina pang natapos ang ceremony. Nasaan ang babaeng yon? Nilapitan siya ng gwardya. May hinahanap po ba kayo, Mayor? Tanong nito. Oo. Nakita mo ba si Miss Cruz? Oho. Pero kanina pa pong nakaalis, sumakay po ng tricycle. Tricycle? Nakakunot noong ulit niya. Dinukot niyang kanyang cellphone sa bulsa. Pipindot na sana siya sa keypad na makitang nakamasid pa ang gwardiya sa kanya. Salamat, Manong. Nakangiti niyang sabi dito. Tumango ito at tumalikod na. Tumawag siya sa bahay at napag-alaman niyang hindi pa umuwi si Jaisal. Marahas siyang napailing.
Saan naman to nagsususuot? Minsan napaka-unpredictable nito. Nagsimula pa namang umulan. Inihinto niya sandali ang sasakyan. Kailangan niya makapag-isip na maayos. Maya-maya'y pinaandar niya ang Grand Vitara. Tinahak niya ang daan papuntang cemetery kung saan nakalibing ang ama ng dalaga. Hindi nga siya nagkakamali. Naroon to at nakaupo paharap sa puntod ni Mang Ramon. Nakasuot pa to ng toga. Ipinarada niya ang sasakyan sa tabi. Tinawag niya ito. "Jaisel, halika na. Umuulan na." Hindi ito tuminag mula sa kinauupuan. Unti-unti na itong nababasa, ngunit hindi pa rin ito tumatayo mula sa kinauupuan. Kaya lumabas na ng kotse ang binata at pabayang isinara ang pinto. Ngunit na mapagmasdan nito ang dalaga, ay unti-unting nawala ang galit na nararamdaman niya. Napansin niyang tahimik tong umiiyak sa harap ng puntod ng ama. Sa ibabaw ng lapida ay naroon ang medalyang nakamit nito kani-kanina lang. Dahan-dahan niyang itinayo ito mula sa pagkakaupo sa damuhan at niyakap. I'm sorry. Bulong niya rito. Kasalanan niya. Dapat ay naroon siya kanina bilang guardian nito dahil wala to ni isa mang kamag-anak na naroon. Kung ilang minuto silang naroon sa ganung ayos, basa na rin si Rafael. Kumawala na mula sa kanyang pagkakayakap si Jaisel. Napangiti ito sa kanya. Hanggang kapwa na sila tumatawa habang pabalik sa loob ng sasakyan. Kasamang 25 kapitan ng mga barangay na nasasakupan ni Rafael, ay kumain sila sa isang restaurant. Katatapos lang nila sa isang meeting hinggil sa curfew na ipinatutupad sa bawat barangay. Mangilan-ngilan lang ang customers na kumakain doon, kaya hindi nakaligtas sa paningin niya si Steph kasama si Fred sa isang sulok. Alam niyang nakikita siya ng nobya. Saglit siyang napakunot noo dahil parang baliwala rito kahit pa nakita niya to. Pilit niyang inignora to at tinuon ng pansin sa mga bisita. Kinabukasan ay maaga siyang umalis sa munisipyo at dumaan sa isang flower shop. Bumili siya ng mga roses at dumiretso sa bahay ng nobya. Alam niyang nagtatampo lang to sa kanya dahil hindi niya to napagtuunan ng pansin nitong mga huling mga araw. Ngunit kilala niya to, madali tong suyuin. Kumatok siya ng 3 beses sa pinto bago yun nabuksan. "Oh, hi." Bati ni Steph sa kanya. Inabot niya rito ang daladalang bulaklak. "Thank you." Walang emosyong sabi nito at baliwala lang inilapag ang mga bulaklak sa isang tabi. Napatiimbagang ang binata na makitang nasa sala si Fred. "He's all I want, Rafael. Those time I've spent with you were worthless." Sabi nito sa kanya. Nag-iigtingan ang mga muscles sa mukha ng binata. Nakakuyom ang mga kamay niya at pumihit patalikod saka bumalik sa sasakyan. "Damn!" Usal niya. Dumiretso siya sa isang club at uminom. Hindi niya alam kung anong dapat ang mararamdaman. Alam niyang may pagkukulang din siya sa babae. Ngunit, mas mabuti na rin ganito kaysa lokohin niyang sarili. Tapos na sa kanila ang lahat. At ngayon, ay naisip niyang malaya na siya mula kay Steph. Malaya na rin siyang pumili ng gusto niya, katulad ni Jaisel. "Hey, wake up and have some lunch," sabi ni Jaisel habang niyuyugog niya ang binatang nakasuot lamang ng boxer shorts at nakadapa sa kama nito. It was almost 2 o'clock in the afternoon at hindi ito nag-abalang kumain buhat kaninang umaga. Kanina pa niyang binubuksan ang pinto ng sariling silid at nang madaling makita kung lalabas na si Rafael, ngunit wala pa rin. Nag-aalala na siya, kaya nagpasya siyang pasukin sa kwarto at gisingin ito. Noong isang gabi, ay hinatid ito ni Dario sa kwarto dahil lasing. Umungol ito. "Bakit ba?" Tanong nito nang hindi man lang humaharap sa kanya. "I'm dead tired and sleepy." Sabi nito na halos hindi niya maunawaan dahil inilubog nito ang mukha sa unan.
Well, kumain ka man lang kahit na konting tanghalian. Aniya, hindi ito tuminag. Rafael, hindi ako aalis dito kung hindi ka lalabas at kakain. Banta niya, itinaas nito ang isang kamay sa ere at hinagilap ang batok niya at hinila. Nabigla ang dalaga. Napabagsak siya sa mismong tabi nito. Ano ba? Angil niya. You're so sweet, lady. Sabi nito. The smell of her shampoo, the soft skin and the fuller lips in front of him made him lose his mind. Marahan nitong inalis ang ilang hibla ng buhok niyang tumatabing sa kanyang mukha. Alam mo ba kung paano ko pinipigilan ang sarili ko tuwing kaharap kita? Palagi kong iniisip kung paano kita yayakapin at hahalikan. Patuloy nito sa paos na tinig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Namula siya sa narinig mula rito. Nakadikit sa kanya ang matipunong katawan nito at hindi siya makatinag. You're so beautiful. Anas nito. Unti-unti nitong inilapit ang mukha sa kanya hanggang sa malapit ang mga labi nila. Napapikit siya. Bagito siya sa larangang yon, ngunit nagpaubaya siya dito. Wala sa loob na ibinuka niya ang bibig. Lumalim ang halik nito. Patuloy siyang hinahalikan ni Rafael habang ang isang kamay nito'y malayang naglalakbay sa loob ng blouse niya. Hindi alam ni Jaisel kung paano natanggal nito ang lahat ng saplot sa kanyang katawan. Nagmulat siya nang umalis ang binata sa tabi niya. Nakita niyang inalis nito ang boxer shorts at inihagis sa kung saan. Otomatikong bumaba ang kanyang paningin sa pang-ibabang bahagi ng katawan nito. She gasped when she saw his hard maleness. Inalis niya ang paningin dito at napansing hubad siya. Napaupo siya at hinagilap ang kumot na nahulog sa kama. Don't, sweetheart. I love seeing you naked. Saway nito sa kanya. He rejoined her in bed and began cursing her again. Napapikit siyang muli. Umalis ang lalaki sa ibabaw niya. Naupo ito sa gilid ng kama patalikod sa kanya. Napaupo siya. Go back to your room, Jaisel. Marahas na utos nito habang hinihilot ang batok nito. Why? Alanganing tanong niya. Bakit ka nagagalit sa akin? Nataranta siya. Nakita niya ang galit nito sa mukha ng binata nang bumaling ito sa kanya. Damn it! Hindi ako galit sa'yo. Angil nito. Galit ako sa sarili ko. Alam kong inosente ka pa sa ganitong bagay, pero tinukso kita. Please, leave this room now, or else... Or else what? I will make love to you now, at wala nang bawian. Hindi na kita bibigyan pa ng pagkakataon na umalis sa kwartong to. Pahayag nito na hihirapang tinig. Then I'll stay. Kung mayroon mang lalaki na maaari niyang paghandugan ng lahat-lahat sa kanya, ay si Rafael yon at wala nang iba. Napatitig to sa kanya. Inaarok sa mga mata niyang kaseryosohan sa kanyang sinabi. Muli siyang hinalikan nito pagkatapos ng ilang sandali. Matagal silang nagsalo sa maalab na tagpo. Malapit na mag-alas 8 ng gabi nang magising si Rafael. Napangiti siya na makitang nakasiksik sa dibdib niya ang dalaga. Dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa banyo. Nang maayos ang sarili, ay lumabas siya ng silid at nagtungo sa kusina. Sa mga ganitong oras ay wala nang katulong at naroon na to sa servant quarters. At gaya ng ibinili niya sa mga ito, nakahayin na ang pagkain sa dining table, sakali mang gusto niyang kumain, ay hindi na niya kailangan pang tawagin ng mga to. Naglagay siya ng pagkain sa tray at dinala yon sa kwarto niya. Nang mailapag ang daladala niya, ay ginising niya si Jaisel. Wake up, beautiful. Nakangiti niyang sabi. What time is it? Marahang tanong nito na nagpalingalinga. Past 8. Nakangiti pa ring sagot niya. The sight of her body made him want to make love to her again. Where are my clothes? Namula ito
Nang maalala ang nangyari, hinagilap nito ang kumot at tinabing sa hubad na katawan. "You're still sexy in that outfit, sweetheart." Nakatawang pahayag niya. "I wish I could paint you like that, with the paradise as the background." "I'm glad to know things like that, Rafael. Come here." He pulled her towards him, then hugged her tightly. "You're mine now, sweetheart. Only mine." Then he kissed her forehead. Napapikit ito. Despite of the uncertainties in her mind, masaya pa rin si Jaisal at inihandog niya ang sarili sa lalaking to na pinakamamahal niya. Kung ano man ang mangyayari pagdating ng panahon, ay sisikapin niyang pangatawanan. Marahan siyang bumuntong hininga. Pinigilan niya ang mapaluha. "What do we have for our dinner?" Tanong niya nang kumawala mula sa pagkakayakap dito. "We have adobo and corn soup here. Oh, tomorrow we'll eat outside, sweetheart." Anito, habang tinatanggal ang takip ng mga pagkaing dala. "This is fine," sagot niya. "Aayusin ko munang sarili ko." Tumayo siya at tinungo ang banyo. Nang sumunod ng mga araw, ay napakasaya nila. Sa kabila ng hectic schedule ni Rafael bilang mayor, ay sinusuro nitong may oras to para sa kanya. Lagi silang namasyal sa kung saan-saan at kumakain sa labas. Masayang masaya si Jaisal tuwing magkasama sila. Alam niyang alam ng mga kasambahay nila na may nangyayari sa pagitan nila ng binata. At masaya ang mga ito para sa kanila. Madalas pa ay nagniniig sila. Sinisiguro nitong umuuwi tuwing hapunan para magkasalo sila. Tuwing may meeting ito sa labas ng Luzon, ay isinasama siya palagi. "Come in, Rona." Tukoy niya sa sekretarya sa pag-aakalang itong kumakatok sa pinto. "Good morning, darling." Bungad ng dating nobya. Napaangat ang mukha niya mula sa binabasa. "Steph?" "Yes, it's me." Nakatawang sagot niya. "I miss you, darling." Patuloy nito na yumakap mula sa likuran niya. "I thought I'm worthless, and that Chinese guy is all you want." Paalala niya at baliwalang tumayo mula sa pagkakaupo. "Oh, galit lang ako noon kaya ako nasabi yon. It's you that I love, Rafael. Don't give me that crap, Step. I saw him in your house, right there and then. We're over bago mo pa sinabi sa akin na siyang gusto mo at hindi ako." Aniya, at muli umupo sa swivel chair niya at ibinalik ang mga mata sa binabasa. Marahas ang ginawang paghinga ng babae. "You're mine, Rafael. Alam kong galit ka lang sa ginawa ko. And I kinda like it, darling. It only tells me how much you love me." Bumaling ito sa pinto upang lumabas. Tiningnan muna siya nito ngunit hindi siya nakatingin dito. Hindi ako papayag na maagaw ka sa akin ng Jaisal na yon. Nilisan na nito ang kanyang opisina. Basa ang buhok niya at nakalugay. Suot niya ang puting shirt dress niya at hindi na inabala pang sariling ibotones ang harapan ng damit na nagpapalitaw sa kanyang magandang cleavage. "Good morning, sweetheart." Bati ni Rafael sa kanya na magkasabay silang lumabas buhat sa kanilang mga silid. Kasalukuyan nitong inaayos ang polo na suot. Her unbuttoned dress revealed her delicious cleavage, and it made him hard. Goodness! They made love last night like it was their first. And it was so absurd feeling like this, just seeing the sight of it. Lumapit siya sa kasintahan. "Stop it, Jaisal, or else you'll be made love to all day." Banta nito. "Please stay," she said. "I'd like to, sweetheart. There's nowhere in this world that I want to be done with you. Alam mo ba yon? Kaya lang may tatapusin ako ngayon sa opisina." "Then let me finish this." Aniya, itutuloy na sana niyang pagbubutones ng damit nito nang may naamoy siyang hindi ka nais-nais sa lalaki. "What's that smell?" Bigla niyang natutup ang bibig
at umurong ang isang dipa kay Rafael. "What smell?" Kunot noong tanong nito at inamoy ang sarili. Naisip nito ang aftershave na ginamit ang naamoy nito. O sige, hindi ko nagagamitin ulito. Napatingin to sa wristwatch. "I have to go, sweetheart." At mabilis nitong ginawaran ng halik ang kanyang mga labi. Bumalik ang dalaga sa kanyang silid at pumunta sa terrace. Mula roon ipinanood niya ang binata habang naglalakad to patungo sa sakyan nito. Nang mamataan siya nito, ay kumaway muna to bago pumasok sa loob ng Ford Expedition. Nang mawala na sa paningin niyang SUV, ay bumalik na siya sa loob ng kwarto at naupo sa gilid ng kama niya. Naisip niya kung ano mangyayari sa buhay niya ngayon. She was definitely in love with this guy, at hindi niya alam kung anong damdaming meron to sa kanya. Naalala niyang sinabi nito noong unang pagkakataon na inangkin siya nito. Napabuntong hininga siya. Ang mga salitang yon ay nagsasaad lamang na siya'y pag-aari nito, ni hindi niya narinig na sinabi nito na mahal siya nito. Alam niyang kasalanan din niya ang lahat dahil hinayaan niyang kumawala ang tinatagong damdamin niya para kay Rafael. Napapikit siya na mariin. Pakiramdam niya ay hindi na niya hawak ang sariling buhay. Ngunit, saka na lang niya iisipin kung anong nararapat gawin sa buhay niya. Sa ngayon, ay hahayaan na lang muna niyang sariling mahibang at mag-ilusyon na mahal din siya ng tanging lalaking minahal niya. Hinagilap niya ang kumot at natulog muli.